bisan pa man sa panahon nga gihatag sa Dios. Amen. Maayo gid ang Dios. Bisan pa man sa mga ulan, but still ang Dios naghatag sa maayo nga panahon. Amen. So once again, magabarog ta kadayon, magapangamuyo ta sa Ginoo aton hangyoon ang balang Espiritu Santo nga magahatag kanato sing kaalam kag panabot. Amen. Tungod kay ang Dios lang amo ang sarang nga makahatag sini sa mga tawo nga dunay interest sa pulong sa Dios. Magapiyong ta sa aton mga mata kag magaampo ta tanan. O Dios nga labing gamhanan, once again nagapaubos kami sa among kaugalingon. Lord, nangayo kami sing kapasayloan kag labaw sa tanan, kabuni kami tanan sa imong hamili nga dugo. Bisan pa man ini Ginoo Dios nga congregations halin sa gawas hantud diri sa una, kabuni kami sa imong gamhanan nga hamili nga dugo Dios. Kag walay mga disturbances labaw sa tanan, ang gahom sa kaaway nga magagakawat sa imong mensahe. Lord, nagaampo kami sa sininga ka udtuhon bisan pa man ang kaalam, ang panabot o ang imo Dios mga pagtudlo nga ihatag karon. Thank you so much, Lord. Labi na sa amon mga bisita. Hikapay la kasing-kasing, labaw sa tanan, abli ang ilang hunahuna. Kini tanan among ginahangyo, kag ginapangayo sa gamanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Kita tanan magaingon. Amen. Magalingkod ta tanan, dayon ang aton padayon nga pagtuon sa Colossians. And right now, let us read in Colossians chapter 1, verses 9 pakadto sa verse 10. Ang aton hisgutan, which is be filled with the knowledge of God's will. Amen. Mga muyo ta sa Dios nga magmapuno kita sa kahibalo mahitungod sa kabubuton sa Dios. Tungod kay mao kini ang pinakaimportante gyud sa kabuhi sa tao nga masabtan niya kag madiskubrihan niya kag mahimo niya ang kabubuton sang Dios sa iya kabuhi. Amen. Kay nga man ako nagtuo, ang Biblia naghambal even in the book of Revelation sa chapter 4 verse 11, walay butang nga gibuhat ang Dios sa kalibutan nga dili niya kabubuton. Everything, ang tanan butang, plano, tinutuyo, kag kabubuton sa Dios, nganong aniya sila, aniya ikaw, ug aniya ako. Because ang tanan butang, nahimo kini tungod sa plano ug sa kabubuton sa Dios. Yes, of course, this knowledge about the will of God, it is very important para sa aton tanan. Sabi nyo lang, before naton basahon ng teksto, si Kristo Jesus dito sa John sa chapter 9 in verses 1 to 3, sa diha nga nanglakaw sila uban sa iyang mga apostoles, ingon pa diri, samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta, siya bawo ang iyang ginikanan. Is of course, sa siling nga passage, diri naton makita nga ang providence sa Dios nagapanglihok. Yes, of course, like sa mga apostoles, as being human, amen, sa tawhanon naton nga kahimtang usahay, dili kalikayan nga dili naton mamuno or something, dili naton mahisgutan ang mga tao nga dunay masiling naton diferensya sa panlawas. Amen ba? Nakahatak kini og dako nga talupangod sa mga apostoles because sometimes parehas pod sa aton may ara ta batasan nga mahinawayon. Amen. So sa nakalingi sila, ila nakita ang usa ka tawo nga buta. And then pagkakita nila parehas gihapon sa aton, di ba? Kadayon si Marvin, iya po gitandaan nga konsulti, kung adto na ta dito, be observe and learn. So, damo siya kung nomen na obserbaran. Amen? So, ini nga mga apostoles, nakita nila. Amen. Kadayon, ilagi pangutana si Kristo Jesus, kinsa ba ang sayop Ginoo?
nga siya na tao buta, siya bao ang iyang ginikana. Amen ba? So, nangin usa ka gitawag subject ini nga tao sa ila conversation. Amen ba? Nangin subject kini nga tao sa ila conversations. But you know, diri naton makita nga ang hunahuna sa mga apostoles dili pareha sa hunahuna ni Kristo Jesus. Kag masiling naton ang aton hunahuna dili gyud pareha sa hunahuna sa Dios. It is because kung lantaw naton ang mga apostoles may ara gamay nga espiritu nga ara sila inang gitawag nga judgmental, di ba? Amen ba? And you know, ang Biblia naghambal baliko naton ang ilang hunahuna dili parihas sa hunahuna ni Kristo Jesus. It is because ang gilantaw nila sa usa ka buta murag cars para sa iya. Kadayon kinsay sayop siya bao ang iyang ginikana. But you know, ang Dios naton lahi gyud ang iya nga gitawag kuna-una. And then at the same time, si Kristo Jesus pod nga aton gisimba kag gialagaran. Ingon pa niya sa verse 3. Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Anong sulti ni Kristo Jesus? Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Pakpakan naton ng Dios. So brothers and sisters, diri naton makita that every human creatures, amen, that every human creatures, behind that, ang Diyos may plano para sa iya. Amen ba? Every human creatures, behind that, ang Diyos may plano para sa iya. Ako nagto, unsa man ang sitwasyon, inabangkanta naton unsa man nga mga gitawag higayon, ang pinaka-importante na intindihan naton, nasabtan naton nga ini nga gitawag tao may ara maayo nga plano ang Dios sa iya. Ano man ang iya gitawag sitwasyon, ano man ang iyang posisyon or something, ano man ang nalambot niya sa kabuhi, but still God has a wonderful plan. Amen. Amen ba? Ingnay mo katapad, ang Dios may matahom nga plano para sa imo. Amen. You know, sometimes, kung matao ka nga buta, it is a very negative. And you know, ako nagto, if you imagine sa sini nga situations, ang bullying or something, ang sura, di ba? Ang rejections, kaya balo ka, basta gani mga amo na ni nga situations, ang rejections may experiensyahan yun ni mo ni. Di ba? Pero diri naton makita anuman ang panglantaw sa tao, but still ang plano sa Dios wala nagakaliwat. Amen. Anuman ang nahitabo o malambot sa kabuhi sa katao, behind that thing ang Dios may ara siya tinutuyo. So diri naton makita nga sa kabuhi naton, yes, ang Biblia naghambal, why patagi pakatao, iya anay giplastar sa Dios ang plano niya para sa ato. Ang Isaiah 46 verse 10 nagaingon, sinugdanan pagani nasayran ko na ang katapusan, o ang tanan mahitabo sumala sa pagbuot kag plano sa Dios. Muna nga ko nagto, everything that happened, still God is in control. Amen. Everything that happened, still God is in control. Yes, of course, why nasabtan sa buta, why po nasabtan sa mga apostoles, but you know, God knows everything. Meaning, gihimo ni niya aron mapadayag ang iya gahom, aron mapadayag ang iyang himaya, kaglabaw sa tanan, mangin instrumento ka, kay ngaman ang kabubuton, kag plano sa Dios, gamiton ka. Ano man ang imo kahimtang kag situations, but still God use you. Amen. Amo na nga ang aton tun-an, which is be filled with a knowledge of God's will. Kinanglan magmapuno kita
kinanglan ang aton kabuhi, yes, wide ang aton panabot, lapad ang aton paglantaw, kag labaw sa tanan, yes, dato ka sa pagtuo, kag ang tanan nga nakitabo, kinanglan, sabto naton nga ang Dios dunay katuyuan. Amen. Pakpakan na to ng Diyos. And this is what Apostle said in Colossians chapter 1 in verse 9 going sa verse 10. Ingon pa diri ni Paul sa sini nga passage. For these reasons, dito sa King James, gitawag ini, for this cause, amen, for these reasons, we also, since the day we heard it, ingon pa ni Paul, do not cease to pray for you. Amen? Yes, of course, kahibalo na ta sa istorya sa Colossian Church. Kapila na nato ni siya gihisgutan. Ini nga gitawag nga congregation sa Colossians, it is founded by Epaphras, kag si Epaphras, usa sa mga convert during as a third missionary journey ni Paul. Amen? Kag usa diri nga na-convert si Epaphras nga taga Colossians. And the Bible says, si Apostol Pablo, nakadungog siya sa mga problema nga naglambot dito sa mga taga-Colossians nga believers, kadayon iya kinigisugilon kang Apostol Pablo. Ano no, ang Biblia naghambal, ini nga mga Kristohanon nga giampo ni Apostol Pablo, wala niya ni makita. Amen? Pero ang pinakatakom sa tanan, ang iya giampo nga mga tao, way niya nakita, but in spiritual, nagtuo si Paul nga kini nga mga tao, igsuon niya sa espiritu. Amo nang gi-state niya, for these reasons, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Silang pa ni Paul. And to us, that you may be filled. Amen? Grabe katahom ang prayer ni Paul. And ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Amen ba? Amo na nga, usa sa mga gihisgutan naton, dito sa aton conference, yes, of course, hindi problema if your lack of knowledge, kung kulang ka sa kaalam, kag kahibalo, ang problema lang kung kitid ka og panabot. Amen ba? So the Bible says, this is the prayer of Paul as talking about sa usa ka gitawag simbahan, sa usa ka mga simbahan sa Colossians, nga ang iya desire ni Paul nga mapuno sila sa kahibalo mahitungod sa kabubuton sa Diyos. Ang verse 10, ingon pa diri ni Paul, that you may walk worthy of the Lord, fully blessing Him, being fruitful in every good work, and increasing. Amen? Kita tanan mo ingon, increasing. Liwat, increasing the knowledge of God. So ang Kristohanon, ang learning niya, hindi ini muundang. Muna nga baliko na kon, in the kingdom of Department of Educations, ang mga maestra, yes, of course, bisan closing na, but continue ang mga seminars, ang learning nila, agod pag-upgrade sa mga bago nga butang nga wala nila nahibaluan. Kaya nga naman, in every seasons, gakambyo-kambyo ang system, gakambyo-kambyo even ang mga subject. Di ba? So mo na nga way undang ang pag-upgrade nila sa learning nila. Even in the kingdom of medicine, ang mga doctors na ton kinanglan pod nga i-upgrade nila ang ilang gitawag knowledge about sa medicine. Ang tanan nga gitawag sistema sa kalibutan, even the barangays, the politics, ang tanan butang, yes, may upgrading sa gitawag sa kahibalo. And I believe, ang originality sini, dili sa secular, ang originality sini, diha sa spiritual. So meaning, as being believers, kinanglan, you must upgrade your knowledge as being Christian. Amen. Dili siya magpasugot nga mamatay lang siya ang iya versikulo John 3:16 lang. Amen. Amen ba? You must upgrade spiritual knowledge. Yes, of course,
increasing in the knowledge of God. Diri naton makita which is the difference between the knowledge of God's will and increasing the knowledge of God. Amo ning usa sa mga butang aton anam-anamon pagtuon because there's something different between a knowledge about God's will and the knowledge about God. Amen. But yes, of course, ang hisgutan naton, it is talking about being filled with a knowledge of God's will. Ingon pa diri sa Cebuano, nagampo gayud kami kanunay, alang kaninyo, sukad sa pagkasayod na mo ni ini. Ipangayo namon sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton, uban sa tanang kaalam o kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Verse 10, aron makahimo kamo pagkinabuhi, sumala sa kabubuton sa Dios. Yes, of course, ang kakulangan sa kahibalo o panabot, ingon pa diri sa Cebuano, hindi naton ma-perform ano ang kabubuton sa Dios sa kabuhi naton. Yes, of course, labi na sa aton kalibutan karon. May tulo ka klase sa kabubuton ang gisunod naton. Ang kabubuton sa tao, amen? Diri ka gani mo ingong kag tao, involved diri imo ginikanan, involved diri ang imo mga relatives, involved diri ang imo mga friends. Because sometimes may mga kabuhi pod sa Kristohanon nga ang iyang ginapamatian labi na sa pag-alagad sa Dios ang tao, involved na diri tanan ang kabubuton sa tao. Amen. Apil na ang imo diri kabubuton. Ang kabubuton sa yawa, kaglabaw sa tanan ang kabubuton sa Dios. What is the will of God para sa ako? Amo bitaw na nga ang usa ka Kristohanon, anti siya mag-decide sa usa ka butang o maghimo sa usa ka butang o magdesisyon sa usa ka butang, ang iya dayon nga kasing-kasing kagunahuna mangutana sa Dios, Lord, it is what you will. Amen? Kabubuton ba ninimo? Amo nang pinaka-importante sa tanan, it is because, sometimes sa kabuhi sa Kristohanon, why na ta nagausisa kung kini kabubuton ba sa Diyos? And that is talking about in knowledge of God's will. Amen ba? Amo na nga kini nga passage sa Colossians chapter 1, in verses 1, pagkadto sa verse 13, gidivide kini sa tatlo ka kategory. Amen? Gidivide kini sa tulo ka kategory. If you read this passage in the Bible, because shadow katahom ang gihimo ni Paul sa sini nga gitawag letters nga iya gipadala dito sa Colossians. Abi nyo lang, grabe ang gihimo sa Dios sa sini nga mga kaigsuonan. Kay nga man, tungod kay grabe kalisod sa tunga time, labi na sa kabuhi sa mga Kristohanon, amen, abi nyo lang kinsay nagdaan nga liter, para nga madulong dito sa Colossians, ang usapod kasalawayon nga tao nga gibag-o sa Dios, si Onesimus. Amen. Amo anag hatod sa sini nga sulat dito sa Colossians. So posible, diri na ito makita, ito na nga sulti na kon, behind that everything, ang Dios may plano sa imo. Natawa lang, si Onesimus nga dili mapuslan, yes, napuslan na siya. Kaya nga naman, tungod kay ang Dios naglambot siya kabuhi. Pagpakan na to ng Ginoo. So, gidivide kini sa tulo ka kategory. The first thing, this is talking about the apostolic greetings. Makita naton sa verse 1 kag verse 2. Not only as apostolic greetings, but it is also as considered as patriarchal blessings. Kaya nga naman, kung lang taon na to ng verse 1 kag verse 2 within sa Colossians, gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios. Amen? Iya gigisgutan diri ang will sa Dios. O gikan ni Timoteo ngatong igsoon. Verse 2, siling niya, alang sa katawan sa Dios sa Colossus, mga buotang igsuon. Amo nang sulti na kon sa inyo. Yes, buotang igsuon. Ningi ako ninyo tapad kung buotan na siya nga igsuon. Amen. Diba? Mga buutang igsuon. Do, makasiling ka, do kalaway siguro basahon kung ang gisuwat ni Pablo, mga tuntong igsuon. Yan. So grabe ang pag-appreciate ni Paul. Dili naton makita
as best exhibit an example sa kabuhi sa Kristohanon, yes, pas na ang mga taga-Colossians believers, but still, ang ila pagkabuotan na hisgutan pa ni Paul. Diin sila nanginbuutan. Nanginbuutan sila diha sa Ginoo. Kay damo tao, nanginbuutan lang sila sa ilalang kaugalingon. May mga tao biya nga hilumon, ang atong dayon interpretasyon buutan biya na siya. Pero ang pangutan na diin siya nagbuutan. Amen? Ang buutan nga tuod, dira nimo gihimo sa Dios. Amen ba? Kaya nga man, ang pagkahilumon, dili ni buutan. Kaya way kakahibalo, may sikreto ang hilumon. Amen? So, ingon panihalang sa katawan sa Dios sa Kolosas, nga mga buutang igsoon, diya, ni Kristo. Maghatag kaninyo grasya, kalinaw, ang Dios nga atong amahan. So, praise God. Not only as greetings, but it is what considered as patriarchal blessings. Sabi mo lang shadow katahom, kung ang nangamuyo sa imo, gibless ka, kag nag-release siya, o pagpakamaayo sa imo. Diba? Shadow katahom nga prayer ni. Kung silang sila, Lord, ini nga pamilya, tagi kalinaw, tagi sa imong panalangin, that is what a wonderful blessings. Kung ang kabuhi nimo nanginbuotan ka sa Dios. Dili lisod ang pagbuhi sa patriarchal nga blessings kung ang kabuhi nimo nanginbuotan sa Dios. Papakan na to ng Ginoo. And then the second things, it is talking about the apostolic thanksgiving. Kaya nga naman, si Paul, iyagisgutan ang pagpasalamat sa Dios. Labi na dito sa verse 3, siling pa dito ni Paul, nagpasalamat kami kanunay sa Dios. You know, ang book sa Colossians, if you read this passage, almost 5 to 6 times gihisgutan ang word nga thanksgiving. Ingon pa diri sa verse 3, nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang amahan sa atong Ginoong Hesukristo sa among pag-ampo alang kanin. And this is considered as apostolic thanksgiving. And the third thing, this is what the apostolic prayer. Morning prayer na ni Paul, ang verse 9 kag verse 10. What a blessed believers nga ang iyang prayer, yes, nakasentro sa iban nga tao. Diri naton makita nga contrast ang prayer naton sa prayer ni Paul. And this is what the prayer of being immature believers. Ang Kristohanon nga hamtong na. Amen. Ang mga matured nga Kristohanon, lantawan ninyo ang prayer ni Paul sa verse 9 kag verse 10. Kung lantawan naton balik sa Cebuano nga version. May prayer ba si Paul nga nakafocus sa iyang kaugalingon? May prayer ba siya diri nga nakafocus sa iyang kaugalingon? Wala. Why? Because he's what? Matured Christian. Ang prayer niya, para lang yod sa kaayuhan sa iyang mga igsoon dito sa Colossians. Nagampo gayud kami kanunay alang kaninyo. So this is what this apostolic prayer, ang concentration sa prayer ni Paul, nakafocus dito sa mga taga-Colossian church. While ang aton prayer, yes, nakafocus lang sa kaugalingon naton. Di ba? Lord, tagay ko subong sini. Amen? Imuani sa akon. Ingana. Pero ang Kristohanon nga nakasabot, ang burden niya, amen? Ang burden niya para gyud sa church. Amo nang usa sa mga nalipayan nakon, bisan pa man sa within sa District 3, na restore ang fasting and prayer. Amen. Kaya nga, mauni ang backbone sa church, ang pag-ampo sa matag usa. Amen. Pakpakan na to ng Diyos. Amo na nga ang Biblia, kulang taon na to sa sini nga passage. Si Paul mismo nga nangamuyo sini, ang iya nga gitawag kahimtang kag sitwasyon, ara siya sa hindi maayo nga kahimtang. Because the Bible says, although he is in prison's way, chain, ginapo siya, at the same time, gipreso siya. Amen ba? So, itandi na to ng atong kaugalingon.
ang problema naton nga gipas-an, ang mga kabug-atan naton nga gipas-an, sometimes amo ni mga babag kagapo sa kabuhi naton nga murag dili ta makasangpit sa Ginoo. Pero si Paul mas labaw ang iya, gipriso siya at the same time ginapos ang iyang tiil kag kamot sa kadina, but how amazingly nakasuwat pa siya. Amen. Nahimo pa niya ang pinakamatahom nga plano sa Dios to encourage believers. Why na siya, ang focus niya, why na siya intention para sa iyang kaugalingon? Kundi ang focus niya para na sa mga Kristohanon sa Colossians. Amo nang ang Biblia naghambal dito sa chapter 4, sa verse 18 sa Colossians, ako si Pablo, siling pa niya. Mao gayod ang nagsulat ni ining mga pangamusta. Wow. Siling dahil niya, ayaw kalimti nga ako gibilanggo. Basahan ko nun natin tanan ang verse 18. Okay, atong ko na ilisan ang ngalan nga Pablo, kag ibutang ta aton ngalan. Sige ko. Siyado katahom kon part ka sa sini nga gitawag ministry. Amen? So, dili babag. Anuman ang imo kahimtang kag sitwasyon, still magamit ka sa Dios. Amen? Inay mo katapad, magamit ka gihapon sa Ginoo. Wow! Nga na, gamit ka gihapon. Dili kay, masiling ka, ngaway ka na pulos. No! Still, magamit ka sa Dios. Ito bang gisulti na kon, ang buhi nga iro, mas maayo pa sa patay nga leon. Amo na nga, bahala kagiron, basta buhi. Nga na. Ana. Labi ng mga iro dito sa eskwelahan, nga amon gikam. Nga na, mga wa na'y balahibo. Pero ang nakayo kay buhi kay makapangay kay pa. Amen? So, ang tod may kinabuhi ka, gamiton kagyapon sa Diyos. Paka na to ng Ginoo. Ang tagsa ka sirkumstansya nga naglambot sa aton, don't stop. Yes. Ang imo just stop negative thing. Ang imo ibutang sa imong unahuna, gamiton gyapon ko sa Diyos. Amen ba? Tawa lang. Ako, I really appreciate sa kabuhi ni Pastor Felipe. Ingan na. Nabisan, hindi na nimo masabtan ang iyang awali. Kuha ninyo? Pero gawali pa. Ingan na. Dugay, nagsulti siya, ibala ka mo sa kanon. Ingan na. Hindi nimo masabtan, kaya nga gisgutan kanon, pero dugay, imo na lang sabton nga kanyon. Ingan na. Si Marvin, na-record din niya tanan. Ingan. Pero, mabless ka because still, nagamit siya. Amen ba? Why niya giundang ang paggamit sa iya sa Diyos? Kakamuning kabuhi na ton mga kaigsuunan. Ang paggamit manggod sa aton sa Ginoo, hindi lang kay sa may nga lawas na ton, yes. Either unsa man nga sitwasyon, still, gamiton ka sa Diyos. Pagpaka na to ng Ginoo. Kag mao ni si Paul. Si Paul para siya dili hindrance. Ang iya pagkapreso dili hindrance ang kadina. And then at the same time, lahi manggod karon sa aton panahon na kon musuwat ka, may suga ka nga hayag sa iya nga time, grabe ni. Abot giunsa niya ni nganong nakasuwat siya. Dito ko ni siya gibutang sa gitawag sa masiling naton labaw pa sa Bartolina. Nga na. Pero nakasuwat siya. How amazingly. Amen? Kaya nga naman, para sa Diyos, walay imposible. Amen. Kag-amo ni ang prayer ni Paul sa chapter 1, verse 9 to 10. Kadayon, siling padari niya, kulang tao na to na, sa sining gitawag pagtuon na to. His prayer was not focused by his own personal ambitions, personal interest niya, sa needs niya.
Kay kung priso ka, yes, ang imo sini nga ultimate nga prerequest nga mapiyansahan ka, makagwa ka, di ba? Why kaiban sini nga giuna-una kundi ang personal na nimo nga kaiwan. But this prayer of Apostle Paul was not focused by his own self. Shadow ka, masiling na ton, unselfish gyud nga klase sa prayer. Amen? So his prayer was not focused by his own personal ambitions. He knows that the greatest needs of the believers is not provisions. Kahibalo siya. Kahibalo siya nga ang pinakadako naton nga panginahanglan, hindi provisions. Yes, nagkinahanglan ta siya na, pero hindi ni amo ang pinaka-highest naton nga gikinahanglan or something blessings, comfort. Amen? Ang pinaka-importante is spiritual knowledge. Kaya nga naman, kung saon man na nimo ang blessings, kung way ka kahibalo, parte sa Diyos. Ina nga blessings, amo na magtulod sa imo pagpakasala. Amen ba? Kung way ka sing kahibalo mahitungod sa Diyos, posible nga ang imo kabuhi mausikan nimo sa way kapuslan. Ingon pa dire, it is not provisions, comfort, but spiritual knowledge and understanding. Then, ang Biblia kung lang taon na to na, ang key words sa sining verse, ang key words niya, it is talking about the knowledge about God's will. Dua ang key words diri niya, it is talking about increasing the knowledge of God, and the Bible says in knowledge of God's will. Ang Hosea 4:6, basahon na itong tanan. Start. Thank you, Pe. Ingon pa dre, my people. It is talking about exclusively possessive. Ang gigamit sa Dios as word my, not yours. Sa grammatical nga structures, ang gigamit sa Dios is my. Amen? That is exclusively possessive. Ang gigamit niya kung yours, meaning way labot ang Ginoo. Kuha ninyo? Let's say, for example, labi, maingon si Bradinyo sa iyong silingan, kini akong anak. Meaning, may ara nagpatunga. Ano nagpatunga? Ang relasyon. And this is considered, ang Diyos ang gigamit niya nga word as my, meaning, dunay kalabutan ang iya nga gitawag kaanakan kag sa Dios. Singa na matupad, aw ka sa Dios. You are a people of God. Ang Ginoo, grabe ang Dios. Nakita niya ang mga pag-antos, ang mga paghayhay, ang masiling naton, ang defeat, ang suffering sa iya mga katauhan. For only one reason. Siling pa niya, my people are fails because of lack of knowledge. Amen. Kagamo ning gisulti na kon sa inyo. Usahay, ang kakulang sa kahibalo, may consequences. Amen. Ang kakulang sa kahibalo, sometimes may consequences. So labaw sa tanan, ang importante diha sa spiritual. Amen. Amo na nga ang pulong sa Dios, this praises as lack of knowledge because ang keywords diri is talking about the knowledge of God's will. Lack of knowledge means it is in knowledge of God's will. Amen. In knowledge of God's will. Ilang taon na ton ang example na ton as Apostle Paul, iya kinigisaysay ang conversion niya. Ang Acts chapter 22, sugdo na ton sa gitawag sa verse 6. Iyan ni gitestimony, kigipabarog ni siya diya mismo sa gitawag sa atubangan sa mga tao, ang gobernador na minaw kaniya. Udtong tutog ka to, samtang nagpanaw ako, gitestimony na niya ang iyang kaagi. Kay si Paul, diri na ton makita, nga basta gani may mga kaagi ka, syado katahom ang impact sa gitawag sa testimony.
Amen ba? Nagpasabot ang tao maminaw gyud kay nganuman nahitabo na sa imo kabuhi, at then at the same time nakita sa Dios ang changes sa kabuhi nimo. Amen ba? Amo na nga grabing impact ni kag amo ning gisgutan ni Paul. Utong tutok kadto samtang nagpanaw ako og nagkaduol sa Damasco. Mikalit pagdan-ag libot kanako ang usa ka masanag nga kahayag gikan sa langit. Natumba ako. Amen. Sa yuta og nadungog ko ang usa ka tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Unya nangutana ko, kinsa ka ba Ginoo? Og mitubag siya, ako si Jesus nga Nazaretnon nga imong gilutos. Ang akon mga kauban nakakita sa kahayag apan wala makadungog sa tingog nga nakigsulti kanako. Grabe ang gihimo sa Dios. Ang ilang nakita lang kahayag pero why sila kadungog sa tingog nga nabatian ni Apostol Pablo. Og nangutana ko unsa may buhaton ko Ginoo? Ingon pa ni Paul. Ingon siya kanako, tindog og lakaw ngadto sa Damasco og dito sultihan ka sa tanan nga ipabuhat sa Dios kanimo. Nabuta ako tungod sa masulaw nga kahayag, busa giagak ako sa akong mga kauban paingon sa Damasco. Pag paingon niya sa Damasco, kompleto pa ang tanan. Klaro ang iyang pananaw, baskog pa siya, pero sa diha nga na-encounter na niya ang Ginoo, nabuta siya. Amen. Gisagubay na lang siya sa iyang mga kauban paso dito sa Damasco. Dito may usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga matinumanon kaayo sa atong balaod o gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudyo nga nagpuyo sa Damasco. Midul siya kanako og mitindog sa akong kiliran og mingon, Igsoong Saulo, makakita ka na. Og niadto gayong higayuna nahibalik ang akon pananaw og nakita ko si Ananias. Ingon pa dito sa chapter 9 sa Acts, may mga himbis sa iyang mata nga nangatagak. Amen ba? Og sa nangatagak na ang mga himbis, diha pa siya nakakita. Dira po naton masabtan nga mintras kung walay himbis nga matagak sa imo mga mata, hindi ni literal nga himbis. Because sometimes may nakababag mismo sa aton pag-alagad. Amen. Kadayon, unya miingon siya, ang Dios atong katigulangan, nagpili kanimo. Iya nag-istoryahan si Pablo. Nagpili kanimo, ingon pa niya, aron, masayod ka sa iyang kabubuton. Wow, ingnay mo katapad, gipili ka sa Dios, aron nga masayod ka sa iyang kabubuton. Amen. Ingon pa dito sa English, ang verse 14 na, sila pa sa Acts chapter 22, verse 14. Then he said, the God of our fathers has chosen you that you should know His will. Nagpasabot, kung tinawag kag pinili ka sa Dios, imo gyud paningkamutan nga maintindihan nimo o masabtan nimo ang kabubuton sang Dios diha sa kabuhi nimo. Kay dili ko mutuo nga ang matag usa ka nato walay plano ang Dios. Dili ko mutuo. Ingnay mo katapad, ang Dios may plano sa imo. Amen. Amin nyo lang, sa nag-eskwela ko sa CSAT sa Cebu, during the time, kaya mo ning mga CTO karon ang main dito yun as una sa CSAT, sa MJ Quinco. During the time, wala pa ka mo nakagraduate, may mga kumpanya na sa barko nga magkuha sa imo. Kaysa ito nga time, grabe ka-demand ang seaman. Mga 90s pa ito mo, mga 90s, 91, 92, grabe ka-demand yun ang mga seaman sa ito nga time. Beskwila ka pa lang, may mga kumpanya na nga magpalapit sa imo kay gamay man lang sa una nagkuha og seaman. Inga na. Ya,
Usa gyud sa akon nga gitawag handom sa kabuhi nga mo abroad kag dayon amo ning mga plano nako. But behind that everything, God has a wonderful plans. Amen. Dira naton makita, many are plans of man's heart, but it is the Lord's will prevail. Amen. Ang natuman, ang kabubuton yun sa Diyos. Amo na nga ako, dili ko magtuo, halin sa gagmay nga kapuyahan, dili ko mutuo nga ang Diyos way plano sa iya. Galing usahay, ginaguba lang naton. Amen? Mubito na nga ang knowledge about God, may tatlo ni kabutang nga martir matun-ana naton. Una, ang worship naton. Kay kung magsigi kag simba sa Dios, magsigi kag alagad sa Ginoo, magsigi kag alagad sa Dios, magsigi kag pamati sa mga wali, sa mga pulong, dira nimo dayon masabtan nga ang Dios may plano sa imo kabuhi. Kay ini manggod ang knowledge about God and knowledge about God's will, vice versa ni sila nga duha. Amen. Kay kung mapuno gani ang imo kasing-kasing sa pulong sa Dios, the more ka maghimo sa kabubuton sa Dios. Kuha ninyo? Kung mapuno gani ang imo kasing-kasing sa pulong sa Dios, the more ka nga maghimo sa kabubuton sa Dios. Vice versa ni sila nga duha. Amen. Kag ako nagtuo, ang tumong sa aton sa Dios, nga aton gyud mahimo ang iya plano kag kabubuton sa kabuhi nato. Pakpakan naton ng Diyos. Amen? Amo na nga siling padre sa notes naton. May tulo ta ka biblical nga truths nga lantaw. Number 1, Apostle Paul prays that all the saints becomes possessor of God's knowledge. Amo ning prayer niya. Nga mga Kristohanon, yes, makaangkon siya, kag dili lang kay makaangkon siya, kundi madawat yun niya ang kaalam, ang kahibalo nga gikan sa Diyos. Aton ni baya aton kamot. Baya kuno naton. Ibutang naton sa aton ulo. Singano ta, Lord, give me knowledge. Amo ning gusto sa Dios. Kaya mo lang sa pagkatinuod, mintras hindi na to ni madawat ang spiritual knowledge nga gikan sa Dios. Yes, of course. Posible nga mangin Hosea 4:6 ta. Amen. So ang number 1 nga prayer ni Paul within sa Colossians chapter 1 verse 9 to 10, ang prayer niya that the saints becomes possessor of God's knowledge. Muna nga ang Bible, tandain ninyo, hindi ta dato sa material nga butang, pero ang pulong sa Dios naghambal, dato ka sa pagtuo. Amen? Kung dato ka gani sa pagtuo, meaning you are a possessor of God's knowledge. Karon, musiling kag dato, bastante. Amen? Bastante. Why may nakulang sa imo sa literal kung dato ka? And it is what the same sa spiritual. Amen? Amo na nga, bisan na nga tunaong, do pigado lang, pero dato kas pagtuo. Inga na. Bahala na kung ang naong naton, murag na ipit lang sa pison, pero importante dato kas pagtuo. Inga na. Yo, possessor of God's knowledge. Sa sini nga gitawag passage, mga kaigsoona na, nakita naton nga ang vocabulary sa gitawag sa Colossians, it is words like knowledge, wisdom, and spiritual understanding. Nangin parte kini sa ilang nga gitawag vocabulary. Amo gani na nga si Paul, gigamit niya ni sa prayer kay kahibalo si Paul, and kahibalo si Paul, this is what the most important nga need sa Kristohanon. Amen ba? Amo ning gigamit niya sa prayer niya. Lantaw naton balik ang teksto naton sa Cebuano. Sila pati, nag-ampo kayo kami kanunay, alang kaninyo sukat sa pagkasayod na mo nini.
Gipangayo namon sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. So mo ning gigamit ni Paul sa prayer niya. You know, according sa notes na to na, our educated world possess a great deal of scientifical and secular knowledge. Amen ba? Ibayaw ko ng mga nakagraduate dire. Diin gikan ang inyong kahibalo. Diin gikan. Di na lagi ka mo maningog. Diin gikan ang inyong kahibalo. Yes. That is the system of this world. Di ba? Mabito na nga ang mga estudyante, ang mga graduates, kinanglan mabalansi sila sa spiritual, it is because sometimes ang secular nga knowledge, amo po ning magduso sa aton palayo sa Dios. Tinuna dili. Amo ni magduso sa aton palayo sa Dios. You know, sometimes ang secular nga knowledge, amo po ni siya ang magtudlo sa aton nga manginbusful ta. Labi na kung may mga kauban ka nga murag medyo bugo-bugo. Way grado. Labi na kung makapamana kag bugo. Nya maalam ka. Nga na. Lisod magparisay ang way alam kag may alam. Kung ang bana way alam, kasagaran sini balikason kini sa asawa nga maalam. Way pulos ka nga bana pagkabugo nimo. Nga na. Diba? Amo na nga ang secular nga knowledge kinanglan mabalanse gyud sa spiritual kay amo ning mga butang nga makatrigger sa mga butang nga wala na gikaymutan sa Dios. You know, ang aton kaalam sa kalibutan, stepping stone ni siya. Amen. Instrumento kini siya kung imo pod ipagamit sa Dios. Pero kung hindi nimo ni ipagamit sa Dios, gamiton kini nimo labi na instrumento sa kaway kag amo ni siya una ang magduso sa imo palayo sa Dios. Yes, of course, kung graduates ka, mangita ka magyud trabaho. Nya may mga trabaho sometimes nga i-offer sa imo nga bisan Sunday trabaho. Di ba? Karon nagpalayo ka sa Dios wala. Amo ning mga butang nga bagay naton bantayan karon imo makita moingon ang imong gi-applyan. Yes, ang imong adlaw tag 15,000. O ang Domingo imo na lang simbahan. Simbahan ba nimo imo trabahuan? Grabe. You know, brothers and sisters, amo ning system karon. Kinahanglan mabalanse gyud sa espiritu. Kag sometimes ang knowledge amo ni ang magtudlo sa aton nga malipat ta sa Dios. Amen. Amo nang anak ni Sister Runa, I really bless kay nga man may mga kauban siya nga pataywan sila. Akon sa giingnan, kung adto ka dito, ayaw gyud pagkalimti ang simbahan. Kaya nga nung mandagan nga abroad nga way na nakadumdum. Amen? Amo nang mga butang, it is because of secular knowledge. Pakpakan na ito ng Ginoo. Why po ko nagingon sa mga young people, ngayon na lang kamo pag-eskwela, ang punto na ito dire, you must balance with spiritual. Amen. Ingon pa dire, our educated world possess a great deal of scientifical and secular knowledge. Yes, may nga kaganig, scientifical ang modern naton karon nga kapanahonan kay because it is already a prophecy of Daniel sa Daniel chapter 12 verse 3. Someday knowledge will be increased. Amen. Kagdayon nahitabo na. Pero may mga butang sulti na kon this is considered as scientifical and secular knowledge. Oh, labi na ina mga AI karon, ina mga artificial intelligence, di ba? Grabe ang panahon naton karon. Pero ing na imo katapat, ang imo hindi ni AI original ni. Oh. Original ni. Amen?
Ang imo lang naong hindi original, pero ang imo na original. Amen? Our educated world possess a great deal of scientific and secular knowledge. People spend money and time to acquire worldly knowledge, but not the knowledge of God's word. Amen? Dayon, sila yung padre. The word was filled with ideas and insights, but not the knowledge of God. Kalabanan karon nagmaalamon sa sekular nga kaalam, pero bogo parte sa Dios. Nag-alam sila parte sa kalibutanon nga kaalam, pero bogo kon kabubuton sa Dios ang hisgutan. Amen? Amen ba? Amo na nga ang Dios. They are what considered and called these people as being foolish. Mga buang-buang. Kaya nga naman, although mga maalamon sila, pero sa mata sa Dios, they are considered as foolish because ang Biblia nagambal, ang ila lamang gipaningkamutan kagitingwa ang kaalam sa sini nga kalibutan. They know how to land the moon, orbit the space, and submerge the ocean floor because of that secular knowledge and scientific knowledge. But they do not know how to enter heaven. Amen. They are blind and dull about the will of the Lord. Amo na, mga kaigsunan, ang importante that you are filled with a knowledge of God's word. Pakpakan na to ng Ginoo, magatindog ka tanan. Hallelujah. Ang Ephesians 5:17 nagaingon. Ingon pa ni Paul sa taga-Epeso. Ayaw ka mo pagpakabuang, paningkamuti hinuon, nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Kag ako nagtuo, mauni ang pinakanindot nga tingwa sa tao. Kaya nga naman, kita kahibalo kita sa gihambal ni Kristo Jesus sa Matthew chapter 7 in verse 21. Kahibalo kita sini. Anong gihambal ni Kristo Jesus? Dili ang nagtawag, dili ang tanan nga nagtawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Amen. You must discover what is the will of the Lord. You are filled with the knowledge of God's will. Kagabi nyo lang, tungod kay padayuno na to ni pagtuon. Ang kabubuton sa Dios nga una gyud nga bagay nimo diskubriyon, kag bagay nimo hibaluon kag kilalahon sa imo kabuhi. Una, kinahanglan siguruha kinsa ang imo gisimba. Number 1 yun nga factor. Labi na sa mga bisita na to. Amen. Kay siling pa sa Bible, dili tanan ang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Ano ang kabubuton sa Dios nga Amay? Ang kabubuton sa Dios nga Amay, una, kung musimba ka diha sa bugtong manluluwas nga mao si Kristo Jesus. Sad to say, brothers and sisters, bisan puno ka pa sa kahibalo sa sekular nga kaalam, pero kung dili si Jesus ang imo gisimba, buang-buang ka sa mata sa Dios. So na, labi na sa mga bisita na to. What I'm trying to tell you, just know the will of God. Ang number 1 nga kabubuton sa Dios nga kinanglan masigo nimo ang imong pagsimba sa insakto nga Dios. Klaruha gyud na ninyo kay nga man. Hindi ang tanan nagtawag Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit.
Atong hambal na kung gay na. They know how to land the moon? Yes, of course. Hindi na imposible karon sa aton panahon. Kaysa time ni Armstrong, pag-travel nila sa bulan, imo makita, it will take how many years? Pagbalik nila, ubano na sila. Pero karon, it will take for hours makalanding sila sa bulan. Because of scientifical knowledge. Sa ito nga panahon, ga problema ang tao, paano ang pag-submerge sa gitawag sa idalom sa ocean floor. Pero karon, it is because of mga scientifical nga gitawag invention, hindi na problema. Kay bisan gani ang Titanic nakita. Bisan gani ang paglunod sa gitawag nga gibombahan ang Yorktown nga gitawag nga aircraft carrier nakita na. Nga tungod sa scientifical nga knowledge sa tao. Pero ang wala gipaningkamutan sa tao ang kabubuton sa Dios. Bisan ano pa ang imo nadawat, kung dili si Jesus ang imong gisimba, you are wrong sa sina nga gitawag kabuhi. Amen. Hindi na insakto na kabuhi. Amo na nga kita, gihatagan ta sa Dios og panahon nga madiskubre naton ang iya kabubuton. Amen. Kag usa diri amo ning isgutan naton ang pagyuluhod o ang pagsimba diha kang Kristo Jesus. Labi na sa mga batanon, sa mga bisita natin. Yes, iplastar ang imo kabuhi sa insakto nga Diyos. Amen. Baliko na ton as we end this message, ang Philippians sa chapter 2, in verse 9, pakadto sa verse 11. Nga, importante ni nga mahibaluan natin. Amo na nga ang usa ka tawo ipaklik na tong kang Chabiboy nga ang iya kabuhi mahimo niya ang insakto sa mata sa Dios. Siling pa sa verse 9. Tungod niini gituboy sa Dios ngadto sa kaytas-an dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanan ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit. Ibabaw sa yuta ug ilawom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Meaning, mahimaya lang ang Dios nga Amay kung ang imo giludhan, ang imo gisimba, ang ngalan lang nga Jesus. Amo ni ang number one nga factor nga natuman nimo ang kabubuton sa Dios nga Amay. Una nga, mintras buhi ka, diskubriha ang kabubuton sa Dios. Amo na nga kinahanglan ang tanan nga nakasabot. Yes, sa isa ka semana mukadto gid siya sa simbahan kay nga iya yukbuan kag simbahon kag pasidunggan ang ngalan nga Hesus kay nga siling pa sa Biblia kinahanglan, amen, nga mosimba muyukbo kaniya ang tanang binuhat. Kag amo ning gihimo naton, gihatagan naton panahon ang pagsimba kay nga butang ni nga gikalipayan sa Dios. Singganangin mo katapad, nalipay ang Dios nga nakasimba ka karon. Muna mga kaigsunan, nubanan sa amon mga bisita. Padayuna ang imo nabatian. Himua ang imo nabatian. Ngaman, hindi ka makasulod sa gingarian sa langit, bisan reliyosa ka pa. Bisan maayo ka pa nga tao. Kung way na plastar ang imo kabuhi. Kung dili insakto nga Dios ang imong gisimba kagiludan. Muna nga baliko na kon, sa pagkatao na ton, ang gitudlo sa aton, parte kadamo sa bagay nga simbahon. Pero, sa diha nga gidanagan sa Dios ang aton hunahuna, diri nato na klaro nga ang takos nga simbahon ang nagpakamatay lang sa aton. Amen? Ang nagtubos lang sa aton, sino man ang nagpakamatay sa aton? Si Kristo Jesus na.
Amo na nga ang John 3:16 nagaingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him, which is Jesus Christ, should not perish but have an everlasting life. Pasabot, ang kabuhi nga walay katapusan, madawat ni kung gituhuan nimo ang iyang gipadala. Kinsay gipadala niya? Ang aton bugtong nga manluluwas nga nagpakamatay para sa aton, si Kristo Jesus. Pakpakan na to na ito. Lord, madamo nga salamat sa imong mga pulong, Ginoo. Ang amon, Ginoo, prayer, labi na sa mga bisita namon nga madawat namon ang kahibalo, Lord, sa imong kabubuton. Magmaalamon kami sa imong, Ginoo, kabubuton kag sa imong plano. Kagabay pa nga madiskubrihan namon, mahimo namon sa hindi ka pa, Ginoo, magbalik sa kabuhi namon. Madamo nga salamat. Awitan ka namon sa sininga kauto. Hallelujah. Simbaw na to ng Diyos. Akong baliko na akong gisulti kanina. Ano man ang sirkumstansya, ang kapulian na naglambot sa luyusin na tanan, may maayo na plano ang Diyos. Amen. Ayaw kabubot ko. Yes. Nagapadayon sa kabuhi. Muna na, ang i-desire na ito, tungod kay ang importante sa Diyos, ano man ang sitwasyon, ang imuhan doon, na masilid ka, Lord, sa gihapon, gamit ako. Amen. Muna na, magapalapit ka sa Diyos, kaya yung sinanong Ginoo, gamit ka. Parehas kay Apostol Pablo, dili babag, ang iya pagkapriso, ang iya pagkaginapos, sa gihapon, kaya gigamit ang iyang kabuhi to encourage the believers of the Colossians. Kagamunin kabuhi natin. Ano man na mga trahedya, kalamidad, problema, sirkumstansya, kagkakulian na maglambot sa atin. Ang aton prayer, Lord, gamitan. Amen. Magadong nga tatanan sa pag-uod sa Diyos kadayo, pagkahuman sila, magapangamuyo tatanan niya sa iyo. Amen. Thank you.